GMA News and Public Affairs. Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ang mga ulat naming binantayan. Ang PCSO o Philippine Charity Sweepstakes Office sa ahensyasan. Pwede ma-bankrupt ang PCSO. It earns about 50 million a day. Everywhere you go, they look at PCSO as so wealthy. Tatlong araw po siya dinaturukan ng septasi dahil ang mahal-mahal po ng 650. Generic na lang pinibigay namin 62 pesos lang. At ang kalagayan ng mga kasambahay sa bansa. Pag wala yung asawa niya, laging pupunta sa kwarto namin. Tapos may dalang kutsilyo, tinatakot niya ako. Pag nagsalita ko o sumigaw ka man, sasaksakin kita nito. Hindi ako makapagsigaw. Sa isang linggo, gano'ng kadalas ka iri? Parang araw-araw siya pupunta sa kwarto namin eh. Ito ang mas malawakang pagbabantay Sa mga isyu ng pamahalaan at lipunan. Reporter's Notebook. Ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, takbuhan ng mga kababayan nating kapos sa buhay na nangangailangan ng atensyong medikal. Ngayon nababalot ng kontrobersya at baon daw sa utang. Anong katotohanan sa likod ng ahensyang Pag-asa ng Mamamayan? Ikaw ang kanlungan ng nangangailangan. Ahensyang lumilikom ng pondong sumusuporta sa programang pangkalusugan ng pamahalaan. Takbuhan ng mga mahihirap na nangangailangan ng atensyong medikal at kilalang opisina ng kawanggawa o charity programs. Makilapit na po tayo. Makipila na po. Araw-araw, nasa 500 kataong pumipila dito sa tanggapan ng PCSO. Dahil sa dami, hanggang 5 araw maaaring maghintay ang isang humingi ng tulong. Sa halip na cash ay isang guarantee letter na gaya po nito ang ibinibigay ng PCSO sa mga pasyente. Kapag ito'y naaprubahan, dito ay sinusulat kung magkano yung assistance na ibibigay ng PCSO sa mga lumalapit sa kanila. Sa San Lazaro Hospital, mahigit 1 buwan nang nakakonfine ng 2 taong gulang na si Carl, bunso sa 6 na magkakapatid. May TB meningitis si Carl, pinakamalalang uri ng tuberculosis. Umaabot sa 1 taong gamutan ng sakit na ito. Apektado ang utak ng pasyente kaya di kalaunan, maaaring mawi raw sa cerebral palsy ang kondisyon ni Carl. Kapansin-pansing naninigas ang kanyang katawan, lalo na ang paa at kamay nito. Dahil rin sa sakit, may hydrocephalus na ang bata. Upang tuluyang gumaling, nangangailangan sila ng 80,000 piso. Katulad po nung nakaraan, wala pong pera. 3 araw po siya dinaturukan ng septasi dahil ang mahal-mahal po ng 650. Generic na lang pinibigay namin 62 pesos lang. Ikaw sila sa buhay. Umi-extrang truck driver lang ang ama niyang si Mang Alejandro. Nakalapit na sila sa iba't ibang charitable organizations, kabilang na ang PCSO. Ngunit 9,000 piso lamang daw ang nakuha nila mula rito. So yun ho bang 9,000 sa tingin nyo kulang pa o sapat na ho yun? Kulang pa po. Dahil Sa dami po ng gamit. Mas meron pa po ibang lumagdag. Mamahal pa rin po binigay sa amin. Sa ilalim ng Individual Medical Assistance Program, itataas ng 20,000 na lang ang ibinibigay na financial assistance ng PCSO. Ang bagong patakarang ito nakasad sa isang board resolution ng PCSO na naipatupad noong 2008. Gayunpaman, case-to-case basis pa rin daw ang pagbibigay ng pera sa beneficiaries bagamat may itinakdang maximum financial assistance. But that's not to say if the patient is sick of a dreaded disease, you will stick to the 20,000, no? Pwedeng halimbawa mas malala ang kanyang sakit
At depende rin sa estado niya sa buhay, na-adjust yung 20,000 na yun. Kung kailangan niyang mas marami, ibibigay sa kanya yung karapat-dapat. Guarantee letter din ang naabangan ni Lola Angela mula sa tanggapan ng PCSO. May tumor sa utak ang apo niyang si Denmark, 12 taong gulang at naka-confine sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Ako nga minsan nalulubag din ang loob ko eh. Kasi yung nangyari naman sa kanya, hindi ko rin kasama, hindi ko naman naasahan sa kanya yun eh. Ako kasi hindi ko inaabot nga sa sarili ko yung ma-hospital pa ako. Oo eh, sa kanya pa. Ang inaasahang guarantee letter, katumbas ng operasyon ni Denmark. Umuubos ang halos 1,000 piso kada araw sa Denmark para sa kanyang medikasyon, bukod pang araw-araw na gastos. Sa Bulacan, binisita namin ang pamilya ni Denmark, pangatlo siya sa 8 magkakapatid. Ang ama niyang si Virgilio, operator ng printing machine sa Maynila. 8,000 lamang ang kita nito kada buwan, kaya malaking pagsubok raw sa kanila ang araw-araw na gamutan ng anak. Upang may pantustos, umabot na rin sa mahigit 20,000 piso ang kanilang inutang. Ang akin kasi gusto ko isapalaran na rin. Bahala ng Diyos kung maililigtas siya o hindi. Kung ano man mangyari, at least na isasapalaran ko. Isasapalaran ko talaga siya. Inano ko na talaga sa sarili ko yun eh. Kasi naaawa talaga ako sa kanya. Kaya malaking tulong ang perang makukuha sa PCSO. Kung pwede tulungan nila yung anak ko. Kasi wala talaga kaming pwedeng i-ano sa kanya eh. Nahihirapan nga ang loob ko eh. Ngayon nga lang sa hospital, kailangan ng tugo. Wala kang pambilin tugo. 2008 nang i-report ng Commission on Audit ang utang ng PCSO na umabot na mahigit 1 bilyong piso. Mahigit 300 milyong piso dito, utang sa mga ospital. Noong 2008, mahigit 46,000 guarantee letters ang inaprubahan ng PCSO, katumbas ng 100 milyong piso. Ito raw ang dahilan kung bakit lumobong pinasa nitong utang sa kasalukuyang administrasyon. Suma total, umabot sa 3 bilyong piso ang utang ng PCSO sa iba't ibang ospital sa bansa. Pinakamalaki ang utang sa Makati Medical Center na umabot ng 29 million pesos. 19 million pesos naman sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI. Nung bago kami dating dito, sunod-sunod ang sulat ng mga ospital na naniningil. Hindi lang 10 milyon, lumalampas pa rito. Kung ako man ay direktor ng ospital, iisipin kong wag na muna magbigay dyan kasi kung hindi nakakabayad, no? And tama rin naman yun. This is a running account. Magbayad man kami sa ospital ng 10 million ngayon, bukas na bukas, daan-daan na naman na pa sakit ang papasok. So, pagkulong-kulong lang yan. Nitong mga nakarang araw, lumabas ang balitang 31 kidney transplant patients ang namatay. Hindi umano tinanggap ng NKTI ang guarantee letters ng mga PCSO patients. Tumanggi ang pamunuan ng ospital na magbigay ng pahayag. Ongoing ngayon ang aming reconciliation of accounts with NKTI dahil kasi malaki yung naging kakulangan ng PCSO sa kanila. At the same time naman, magkakaroon kami ng parang tie-up program sa kanila for kidney transplantation. 56 governors getting 2 ambulances for free all over the Philippines. And I found it so unfair. And I can even name you some of the congressmen who were getting theirs for free also. Ang mga istoryang pinarangalan at nagsiwalat sa tunay na kalagayan ng bayan. Ngayon, nasa Reporter's Notebook DVD Volume 2 na. Hindi ka nahuhuli sa mga isyu at kontrobersyang kinakaharap ng bayan. Sa bantay ng pamahalaan, bantay ng lipunan. The best of Reporter's Notebook DVD Volume 2. Grab a copy at a PowerBooks branch near you.